Okay, dalawa ang ating pag-uusapan ngayon. Una nating pag-uusapan ay itong si Duterte, tatakbo raw vice president o senador, no? Yan ang sinabi niya sa programa niya sa SMNI. Okay, pag-usapan natin yan. Pangalawa nating pag-usapan ay ngayon lamang ito na itong si Vice President Inday Sara Duterte, no, inambush interview at suportado niya ang desisyon ni former President Duterte, ang kanyang tatay. Okay? So, matinding mga revelasyon ito ngayon. Yan ang ipapakita ko sa inyong mga balita na magre-react tayo tungkol dito. Okay? Bakit ba nasabi ni Duterte na tatakbo siyang Vice President o Senador at bakit suportado ni Vice President Inday Sara Duterte ang desisyon niyang kanyang ama. Okay? Pero bago ko yan ipapakita, help me na i-like at i-share itong video natin sa Facebook at sa YouTube, guys, para naman kakalat ito sa taong bayan, itong ating magandang balita ngayon. Okay? So sabay-sabay tayong mag-like and share sa Donmar TV, Facebook at YouTube. 1, 2, 3, go! Thank you. And also guys, i-subscribe, i-follow itong Donmar TV para lagi kayong updated sa mga balita na kagaya nito. Okay? Sabay-sabay tayong mag-follow and subscribe sa Donmar TV, Facebook at YouTube. Donmar TV, ready? 1, 2, 3, go! Thank you. So, bakit nga ba nasabi ni former President Duterte na tatakbo siya bilang pwede raw mag-vice president siya kay if ma-presidente itong si Sara, o pwede rin siyang tatakbong senador? Nasabi niya yun dahil nga sa kanyang frustration, out of frustration, no? Alam niyo naman si Duterte, prangka yang magsabi. So, meron kasing tanong doon, no? Isa sa mga news anchor sa SMNI tungkol nga dito sa ginagawa ngayon ni House Speaker Martin Romualdez. Alam naman natin na ang kanilang plot ngayon may rumors na gustong ipa-impeach itong si VP Sara. Doon na nagalit si Duterte. Sabi niya, kung gagawin nyo yan kay Vice President Inday Sara Duterte na i-impeach ninyo, mapipilitan siyang tumakbong Vice President o Senador. Yan ang sabi niya. Pwede yung dalawa. Okay? So, ipapakita ko itong video na mismo ang ating former na President Duterte ang nagsabi nito. Okay? So, i-play natin itong video para makita ninyo yung talagang siya yung mismo yung nagsabi. Okay? Let's play the video. Pinahaba ng pinahaba. Pagkatapos ngayon, they're talking about impeachment na naman. Hindi humihinto. So they were given the opportunity, the enemies of the state who are legally covered because they are in the Congress, made a big issue out of this para sirain ang reputasyon ng ating VP. In the first place, sabi ng mga tao, hindi kasalanan ni Sara because it was the OP, Office of the President, who gave her this intelligence fund or this confidential fund. Yung binigay ni Marcos, yun ang dapat i-audit. I-audit mo muna at tingnan mo kung may mali, nagastos ba na pribado na kamay o para talaga sa gobyerno. Then you go to impeachment. You cannot go into a guessing game na basta na lang impeach. For what? So, ibig sabihin ni Duterte dito, unfair naman sa part ni VP Sara na tanong sila ng tanong kung paano raw nagamit yung confidential funds ni VP Sara within 11 days. Sabi ni Duterte, unahin mo muna yung binigay ni PBBM na confidential funds. I-audit mo na yun. Di ba? Para lahat damay na. I-audit yung kay PBBM, i-audit yung kay VP Sara. Dahil si VP Sara, binigyan lang ng galing sa confidential funds ni Presidente Bongbong Marcos. Dahil alam mo, yung confidential funds talaga, kailangan yan ng highest government official ng ating Pilipinas, which is yung Presidente at Vice Presidente. Talagang binabahiran lang ng
intriga, para masiraan, para may rason sila na i-impeach si VP Sara dahil di umano hindi raw makapag-explain itong si VP Sara tungkol dyan sa confidential funds. Di ba? So na-frustrate itong si former President Duterte natin. I-audit mo na si PBBM pati para naman pati si VP Sara para magkaalaman na lahat. Di ba? Kanyan ka-confident si Duterte na hindi nangungurakot ang kanyang anak. Dahil sa kanyang frustration, ito yung sinabi niya. Intelligence man, binigay sa iyo eh. Bakit ibigay mo sa akin kung hindi ko gastusin? Alam mo pag ginawa ninyo yan? Babalik ako sa politika. Sa survey, number 1 ka ngayon, Mayor. Mapilitan ako. It's Senador. either I run for senator or I will run for vice president. Baski matanda na ako. So tuwang-tuwa yung mga supporters ni former president dito. It's either senator or vice president. Kasi makikita mo talaga ang tunay na hinanakit ng isang ama. Natural lang yan sa isang ama. Si Duterte tatakbo, no? Siya ay tatakbo para sa taong bayan. Dahil pinahiran na nila ng kung ano ito yung logic. Magprangkahan na tayo dito. Kung sisiraan mo si Vice President Inday Sara Duterte, para mo na ring siniraan ang kanyang tatay. Mga Duterte yan eh. Kaya tatakbo itong si Duterte, no? Bakit niya nasabi yan? Gusto niyang mag-serve sa taong bayan. Gusto niyang ipakita na kami, na mga Duterte, iba kami sa mga tambaluslos. Yan ang ibig sabihin. Okay? Ama siya. Ang kanyang anak, binabatikos, binabahiran, winawasak, winawarak. Kung i-impeach si VP Sara, papatunayan nila. Tatakbo si VP Sara as president, vice president si Duterte. Tingnan natin kung mananalo ba kayo. Di ba? Yun ang logic ni Duterte dyan. Ang sa kanya is papatunayan niya kung sino ba talaga kakampi ang taong bayan. Kasi akala kasi ni Martin Romualdez lumalaki na yung ulo Akala niya pinsan niya si PBBM. Baka akala niya na suportado na siya ng taong bayan. Di ba? Na obvious naman para sa akin na namumulitika siya. Kung si Inday ang mga presidente, okay lang. Simple lang naman yan. Quote unquote. Maghanap talaga ng sakit. Look, wala kayong sakit ng ulo. As of now, kasi hindi pa ako may pipilitan akong lumabas sa from retirement. This is it. When I begin to talk, election na pa, just around the corner, talagang magkababoyan tayo. I do not lose anything. I'm retired. Pero pagka... Kasi alam niya, if election, magkababoyan raw. Ibubulgar ni Duterte. Alam niyo naman ang election, normal ang election na mag-ano yan, tapunanay ng mga putik yan. Di ba? Sabi ni Duterte, walang mawawala sa kanya. Naging presidente na siya. Di ba? Pero si Romualdez, alam kong maraming ititira ito si Duterte kay Romualdez. Sobrang dami sa kaipalan ni Romualdez. Di ba? Yan, buhay pa ako. Pag hindi pa ako, wala pa akong demensya, tatakbo ang presidente o vice president, yung mga katakbo ng presidente. Kung si Inday ang presidente, okay lang. You should shut up. He did not mention any name, ha? No names. Shut up. Wala tayong malaking problema.
Ako I sympathize with Bongbong. He's trying to control. Kayong mga eager beaver, Kasi ano ha, in fairness naman kay PBBM, kahit titirahin mo yan, hindi yan, tiklop yan bibig niya. Ha? At never nating narinig si PBBM na nangangailangan I mean, wala siyang name na lumabas sa kanyang bibig kung saan siya kumampi ngayon. Kay VP Sara ba o ni Romualdez? Dahil ayaw niyang makisawsaw dyan sa issue. Focus lang sa trabaho. Yun ang pagkakaintindi ko kay PBBM. Okay? Pero sometimes naman, sabi ito ni Senator Amy Marcos, dahil dito sa kabaitan ng ating Pangulo, sometimes inaabuso. Isa na itong si House Speaker Martin Romualdez. Dahil sa kabaitan, hindi na walang delikadesa kay PBBM. Na alam naman niya na kaibigan si PBBM at si VP Sara. Ba? So, ng respeto. So, ito yung sinabi ni VP Sara. In-ambush interview siya at sinabi na sabi ng tatay mo, tatakbo siyang vice president, babalik siya as a politician. So, ito yung sagot ni VP Sara. Okay? Teka muna. Bakit ito nawala? Ambush interview ito. Vice President, we ask for your reaction lang po sa sinabi po ni dating Pangulong Duterte kagabi na kapag pinatalsik po kayo ay mapipilitan po siyang tumakbo sa 2028 elections bilang Vice President or sa 2025 bilang Senator. Okay. Kung ano man yung desisyon ni Pangulong Duterte ay buo ang suporta ng pamilya sa kanya. Just like kung ano man yung mga desisyon namin ng mga anak regarding sa politika, buo din yung suporta ng pamilya sa amin. Ganun din ang suporta namin sa desisyon ni Pangulong Duterte. Okay. May revelasyon itong si Duterte, no? Sabi niya, kapag meron daw mga family gatherings at magkikita sila ni VP Sara, hindi raw sila nag-uusap ng politika. Purely, ang kanilang pinag-usapan ay yung pamilya talaga. Bonding, no? Pure bonding na pamilya. Kasi ayaw raw ni VP Sara pag-usapan ang politika during sa mga gathering ng kanilang pamilya. Ito yung aking na-impress. Si VP Sara, talagang masasabi kong nire-respeto niya ang mga desisyon ni Duterte, kanyang tatay. Kasi sabi niya, kung ano man ang desisyon ng kanyang tatay, kung tatakbo man again, kung anong pwesto man sa politika, ito do ang suporta ng kanyang pamilya. Like, kung ano man ang pag-support ni former President Duterte, kanila VP Sara, Pulong Duterte, at kanila si Bastian. Diba? So, hindi yan sila nag-uusap ha, on the table kung kakain sila. Hindi yan ang sabi ni former President Duterte. Hindi sila nag-uusap dyan. Na pa, tatakbo ka, suportahan ka namin. Hindi sila nag-uusap dyan. Sila, sa media mo lang maririnig ang kanilang mga suportahan. Diba? VP Sara, being interviewed, sabi niya, susuporta siya kay Duterte at ito namang si Duterte, susuporta rin sa mga bagay-bagay. Pero makita mo talaga ang kanyang pagiging ama na ayaw na niyang tumakbo si VP Sara. Ganyan naman talaga ang mga tatay, di ba? So, yan. Pero kung tatakbo man, wala nang magawa si former President Duterte, kundi susuporta na lang sa kanyang anak. Di ba? So, vice versa itong nangyari. Okay? So, kayong mga audience ko dito, kapag raw ipatalsik nila si VP Sara, i-impeach nila si VP Sara bilang Vice President, si Duterte ay tatakbo sa 2028. Pabor ba kayo dito? Okay? Mag-comment, mag-react, at babasahin natin ang inyong mga komento tungkol dito. Pabor ba kayo? At pag-usapan na natin yan sa comment section. Okay? Guys, i-like, i-share itong video natin sa Facebook at sa YouTube para kakalat ito sa taong bayan. I-subscribe, i-follow itong Donmar TV para lagi kayong updated sa mga balita na kagaya nito. Okay?
See you in my next video. Have a great day. God bless sa inyong lahat po.